So, kapag nagkakaedad po ang isang lalaki, possible na mag-decrease yung sensitivity nung kanyang alaga para may stimulate ito. So, kung dati-dati, makadikit ka lang, nagiinit ka na. Ngayon, kahit na anong ginagawa mo, medyo na Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, is another concern video po. Ang sabi niya is, Good PM po, Madam Cheryl. Madam talaga ha? Normal lang po ba yung lalaki na nilalabasan siya ng 30 minutes? Ako po kasi, pag sa partner ko, umaabot ng ganong minuto. Pinakamahabang oras bago ako Normal po ba? Sana mapansin. Alam nyo guys, meron talagang pangyayari sa mga kalalakihan na ganito, na minsan nagkakaroon tayo ng mga premature ejaculation. Ano yun? Yun naman yung tipong around 2 to 3 minutes, kahit ayaw mo pang matapos, natatapos ka. So, nabibitin ka. Ito namang problem mo, sir, is opposite. Mostly, ang problema ng ibang mga lalaki is yung mabilis sila. But, around 1 to 4% ng mga kalalakihan ay dumaranas din nung katulad ng problema mo. Ang tawag naman dyan ay delayed ejaculation. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito po ay difficulty and inability or minsan nga hindi talaga nakakatapos ang isang lalaki na magkaroon siya ng Big O. Parehong physical and psychological ang madalas na rason dito kung bakit hindi mo nakakamit yung Big O. Kung isa kang lalaki na umabot na ng 30 minutes or higit pa at hindi ka pa nakakatapos, despite sa napakarami ng pagtigas ni Manoy ng paulit-ulit habang ginagawa nyo yan ng partner mo, talagang nakaka-frustrate yan, hindi lang sa'yo but also doon sa partner mo. Diyan na papasok yung tinatawag na delayed ejaculation. So, ano pong dahilan kung bakit nangyayari ito? Pwede pong dala ito ng psychological or biological. Pag sinabing psychological po, for example niyan, yung tipong meron kang hindi ma-express na anger or takot kang mabuntis mo yung partner mo. Possible din na hindi mo masyadong na-enjoy yung paglalabing-labing with your partner. And performance, kaya nangyayari ito sa kanya. So, napakarami pong psychological factors yung pwedeng panggalingan nito. Pag sinabi naman pong ang cause nito is biological, ito naman po yung paano ka namumuhay. Ano ba yung way of living mo? Ano ba yung lifestyle mo? May iniinom ka bang gamot sa blood pressure, sa cholesterol mo? Papasok din po dyan ng alcohol or baka may ginagamit ka pang iba dito na pwedeng magkaroon ng impact sa performance mo at sa iyong pagbibigo. Possible din yung hormonal changes, low testosterone, prostate issue like prostatitis, possible din na diabetes or aging po. Kapag nagkakaedad ang lalaki, minsan medyo nahihirapan na talaga silang makatapos. One round sa kanila is para talagang gift na yan. So, kapag nagkakaedad po ang isang lalaki, possible na mag-decrease yung sensitivity nung kanyang alaga para may stimulate ito. So, kung dati-dati, makadikit ka lang, nagiinit ka na. Ngayon, kahit na anong ginagawa mo, medyo nababawasan talaga ang sensitivity ng lalaki. Parang sa amin din pong mga babae yan. Napaka-importante niyan at importante din na attracted ka pa talaga sa partner mo. Kasi, remember, ang pinakamalaki pong sex organ natin ay nasa isip natin. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. So, yan po yung mga halimbawa ng biological causes kung bakit minsan hirap ang isang lalaki makatapos. Normal po na dumarating talaga ito. Pero kapag nakikita mo palagi na like 5 to 6 months nangyayari ito sa'yo, mas madalas bang mangyari na hindi nagiging successful?
Kapag bihira lang naman, it's normal lang po. Bawi ka na lang sa mga susunod na pagkakataon. Pero, kung hindi na po ito normal, meaning palaging nangyayari, o eto na talaga yung sistema ng katawan mo, or palala ng palala, siguro po dapat magpa-check up or magpa-consulta na po kayo sa inyong mga doktor para ma-diagnose po kayo at makapag-rule out yung mga doktor kung ano talaga yung nangyayari sa inyo at mabigyan kayo ng tamang medication. Kasi tatanungin po kayo ng mga doktor ninyo niyan kung gaano kadalas, gaano na ba ito katagal nangyayari sa iyo. So yung mga ganyan po, yan yung paraan ng mga professional na malaman kung ano talaga yung situation mo. Kasi possible na napapadalas ang pagsasarili mo. Pwede ring tingnan natin na dahilan yan kung bakit ang tagal mong matapos. At tandaan nyo po, minsan hindi nagmamatch yung pagsasarili ninyo at kapag meron na kayong partner, minsan hindi na ibibigay yung expectations ninyo kapag kayo ay may partner na. Compare doon kapag nagsosolo kayo. Kaya hindi po talaga advisable na mas palagi kayong nagsasarili. Kasi pag may partner na kayo, medyo mahihirapan na kayong makaisa niyan. Kasi iba yung ina-expect ninyo, iba yung pinafantasize ninyo kapag nagsosolo kayo, at kapag may partner kayo, iba din. So, ano ba yung treatment dito? Ito po ay nakadepende kung ano yung dahilan. So, pwede po kayong kumonsulta sa mga psychologist, sa mga couple therapists or sex therapists para mas malaman kung saan yung pinaka-root or pinagmumulan kung bakit nangyayari ito sa'yo. Huwag kang mahihiya. Huwag kang matakot. Iyan po ay nagagamot, lalo na kung nabibigyan ng tamang pag-aalaga at ng tamang information. Para din po makapag-rule out ang doktor ninyo kasi baka meron pang ibang pinanggagalingan yan. Meron pang mga potential problem na masilip ang mga doktor ninyo. Kaya importante na magpakonsulta po para malaman talaga kung may medical problem ba. Kapag medical problem, papasok dyan ang infection, hormonal imbalances, at marami pa pong iba. Ititest lang naman nila dyan ang blood mo and ang urine mo para malaman kung saan ang gagaling ito. Kung sakaling may medical problem. So, ang makakaalam lang yan, ikaw at ang iyong doktor. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you now on our next one. Always love yourself and be a blessed. Bye!